Anong iyong pruweba na malala ng sensura sa ating bansa? Ayon ho sa World Press Freedom Index report noong 2020, ang Pilipinas ay bumagsak mula rank 134, ngayon ay nasa rank 136 na lamang mula sa 180 na bansa na kabilang. Inilikong po ito ng Reporters Without Borders at ang kanilang batayan ay ang global score at abuse score ng isang bansa patungkol sa kalayaan sa media. 43% po ang global score ng Pilipinas at ang abuse score naman po ay 56%. Itong mga datos pa lang po na ito nagpapatunay na malala ng sensura sa ating bansa. Sinasabi mo ba na dapat wala ng sensura? Paano kung sensitibo ang mga material? Sa katunayan ho, hindi masama ang sensura kung ginagamit ito ng tama. Katulad na lamang sa paglilimita sa pornografiya, mga material sa puno ng karahasan, o di kaya mga nilalaman na hindi angkop sa mga bata. Maganda ang layunin. Pero kung intensyon ay basura, aba, na. Huwag na lang po, di ba? Ano-ano ba yung mga nabalitaan mo tungkol sa sensura? Noong 2016, nagkaroon ng pagtatalo dahil sa paglilibing kay Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Iginiit na golden age raw ng Pilipinas ang panahon ng martial law. At ngayon, nananawagan sila na palitan ang naratibo ng nakaraan. Unang kaso ng sensura. May impact po sa mensahe binibigay po natin sa kasalukuyan at sa mga susunod na henerasyon kung paano natin itinuturing ang mga diktador sa bansa. Umalingasaw ang debate tungkol sa press freedom noong ipinakulong si Maria Ressa para sa kasong cyber libel dahil sa kanyang oposisyon sa administrasyon. Pangalawang kaso ng sensura. Thank you for coming. Today is my 9th arrest warrant, right? We filed a motion to quash. The judge will either decide, agree with our motion to quash or not. Ngayon, tinanggihan ng prangkisa ng ABS-CBN na pinagkukuhanan ng maraming tao ng balita at impormasyon. Pangatlong kaso ng sensura. Wala na ang prangkisa sa telebisyon ng kanilang kumpanya. Marami ang natulala, walang nasabi. Ang iba, naluha na lamang. Ipinakulong ang guro dahil sa kanyang pahayag na magbibigay siya ng 50 milyong piso kapalit ang buhay ng Pangulo. Pang-apat na kaso ng sensura. Hinanap ng NBI dagupan ng high school teacher na si Ronald Mas. Nag-post kasi siya sa Twitter na magbibigay ng pabuyang 50 milyong piso sa sino mang makakapatay kay Pangulo Rodrigo Duterte. Mga estudyanteng aktivista na dinungisan ng pula at binansagang terorista at komunista at gayoy natatakot para sa kanilang mga buhay. Panglimang kaso ng sensura at marami pang iba. Iho, tama lang ang ginagawa namin. May batas tayong sinusundan. Kung ayaw mo, gumawa ka na sarili mong batas. Tama po? Sabihin na natin na tama. Pero bakit hindi pantay ang hustisya? Bakit sa piling tao lang naaayon ang batas? Nung hinuli yung guro dahil sa kanyang pagbabanta sa Pangulo, bakit hindi hinuli yung Pangulo dahil sa kanyang pagbabanta sa maraming tao? Nung hinuli si Maria Ressa dahil sa kanyang pagpupuna, bakit hindi rin hinuli si Mocha Uson dahil sa kanyang pag-aatake sa kalaban ng administrasyon? Eh mga tanyag na tao mga binanggit mo eh. Wala tayong magagawa roon. At sa mga estudyante, kasalanan nila na hindi sila sumunod. Pare-paresa naman po tayong sinusunod na batas Bakit hindi patas? Kung malayo makapagsalita man sa katungkulan, bakit hindi rin po ganun para sa mga normal na mamamayan? Bakit kailangan pang patahimikin ang mga taong nagpupuna? Ano pinaparating mo? Na tama na po. Tama na mapang-abusong sensura. Tama na ang pagbabanta sa aming kalayaang magpahayag. Tama na sa pagtatago ng mga impormasyon na kinakailangan ng bayan. Tama na po. Tama na. Sige. Ipaparating ko yan sa taas. Salamat sa oras mo. Ano po yan? Ano po ginagawa niyo? Wala po ginagawang masama.